Alright, alright. It's okay, it's okay. Alright, alright. It's okay, it's okay. No pain, no pain, no gain. Aksidente nga kami ni Maria today sa skateboarding. Sobrang sakit at grabe yung napuruhan kami talaga. Kaya naman lesson learned din ito sa mga gusto mag-skate. And kahit anong careful mo, hindi maiwasan natin ang aksidente. Buti na lang for the rescue tayo. Ako may mga sugat rin ako pero sa bahay ko nagagamutin kasi siya ay nag-bleeding na siya. Kaya naman today naisipan namin. Kasi nga sa mga first na nakakilala sa amin, dito kami magkakilala ni Maria 3 months ago sa skateboarding or skate road. Dito kami nagkakilala nung in-approach ko siya. Kaya naman dahil, di ba, nagpunta siya ng Manila for 1 month, tapos matagal-tagal siya hindi nakabalik. So, today is nag-usap kami na pibisita or mag-i-skateboarding kami, which is dalawa yung board ko. Sabi ko sa kanya, hiramin mo na yung isa, tapos mag-i-skateboard tayo. Kasi parang, it's kinda good din siya kasi nga relaxing din sa katawan. Kaya naman is tuwang-tuwa pa kami papunta doon, hindi pala namin inasahan na ma-aksidente kami. Kaya ngayon sobrang sakit ng ulo ko, pero continue pa rin ang voice over natin. O di ba, Lizim? Natuwa nga ako dito dahil nakita ko si Storm. Storm ba sa X-Men or Procy na Elsa na low-key version. Nakakatuwa kasi nga nagpapasaya din si Kuya. Gusto ko yung mga ganitong vibes, yung parang good vibes lang. Kaya naman on the way na kami doon kasi yung parking area is may kalayuan, so kailangan mo maglakad. At nandito na yung sister ko. Kaya kung pupunta kayo dito sa skate road ha, kung gusto nyo mag-skateboarding, especially sa mga ready magkasugat lisim na katulad sa amin or ready matumba. Pero hindi naman ako nagsasabi na matumba lahat. Pero ito nga is you need to aware lang and careful sa mga gusto talaga ng mga extreme na katulad nito, mga ganitong activities na open or always go for the go. Alam nyo na, asahan nyo na. Ako talaga yung mga tuhod ko, ang dami ng sugat dahil sa skate na to. Dati wala mga sugat, pero okay lang. Sabi ko nga, charge of experience. Hindi tayo pabata eh. Dapat ma-experience natin yung mga bagay na hindi natin na-experience. Tuwang-tuwa pa nga kami dito kasi nga nagkasabay kami, ako yung taga-video sa kanya. Imagine nyo, pumunta kami dito 3 pa. So usually pumupunta ako mga 5 yata, I think around 5:30. So ngayon 3 pa kami pumunta dito para masulot talaga namin yung area para makapag-skateboarding kami ng maayos. Which is magaling naman din talaga si Maria makapag-balance, makapag-skate or for the go siya talaga. Perfect naman din talaga and then maya-maya sabi ko pa nga sa kanya, may nakita ako, di ba nagtitrending to kahit sa Manila or kahit sa place dito sa Pilipinas, yung dried pusit. So, pina-experience kasi niya sa kanya kung ano yung lasa or gusto niya ma-experience yung dried pusit. And then, sabi niya naman sa akin is pusi daw. Kung hindi pusi, pusit ang tawag dyan. Or squid dried. So, tinry na namin. Nag-order na ako dito ng itong mga tagbe-20 lang para charge to experience lang din naman or kung magustuhan niya yung lasa. And then, natawa nga ako dito kasi nag-order kami ng 3 at excited pa kami kumain. Nung kumain na kami dito, sabi niya, hindi niya daw manguya-nguya. Di ba nagpabutok siya? So, di ba pag nagpabutoks ka, mahirap like ilong ibuka yung bunganga mo. Kaya naman habang kumakain kami, yung pusit kasi is kinda chewy or makunat siya. Especially pag hindi mo matiming pagluto. Pero ito, perfect naman ang pagkaluto. Hindi niya lang taga manguya-nguya that time kasi nga sabi niya, gawa na yung botox niya, hindi niya pwedeng ibuka ng to the max yung bunganga niya. Pero sabi ko, is laban lang kasi para maka-experience tayo at matikman natin yung ibang version naman. Kasi last time, nagluto kami nito sa Bito, yung nagbudol fight kami, iba naman yun, tapos ito naman is dried one. So nung natikman niya, dito na kami sa suka na mild lang, ayun namin yung maanghang. Nagustuhan niya talaga, sarap na sarap talaga siya, pero doon lang talaga sa terms na pagnguya or hindi niya manguya-nguya kasi pabutox pa more. Pero okay, perfect naman Mari kasi sobrang ganda mo. Ganda naman ang resulta tapos napaka-perfect naman. Ako nga dito is 2 yung kinuha ko pero nagtiis ang sakit. Alam mo yung pag magnguya ka no, parang ka nagbabulgam na yung mga ngawit yung panga mo. Pero ayun nga, back to tayo dito sa skate road. So maaga kami dito pumunta para walang tao pero syempre di man natin talaga maiwasan yung accident. Accident is nandyan yung palagi kaya ang kailangan natin bago tayo start, especially lalabas ka ng bahay mo or kung saan ka pupunta, you need to pray talaga. Pinaka-importante talaga, you always pray na i-guide ka ni Lord, i-guide tayo ng may kapal. So may ganun yung mga atake kasi at least ilalayo ka talaga pag always maniwala ka sa taas, o di ba? So ayun nga is tapos na rin kami dito maya-maya kumain. Ako talaga is parang naanghangan din. So kailangan ko lang bumili ng lemonade. So pumunta na kami dito sa lemonade.
Ang bilis ko nga naubos kasi naanghangan ako. At the same time, mainit yung panahon. So, kung kilala nyo talaga ako, tapos kung makakarinig ako ng music, napapasayaw talaga ako. Pero ito si Biga is always go for me. So, nakakatuwa lang talaga. Kaya nga, mahal na mahal ko tong babaeng to kahit anong mangyari. She's my sisi. Ayan. So, sa mga nagsasabi sa inyo dito na bagay kami, nandun na yung bagay na word. Mataas yung chemistry namin. Bagay kami maging jowa, pero wala tayong magagawa, babae talaga ako. Ito yung time na dito na kami na-aksidente nung time na to. Pero ayun nga, sad to say nga talaga ay sumama yung pakiramdam ko until now, habang nagbo-voice over ako, tinitiis ko lang, so I need to sleep early. I think I need to relax kasi sobrang, I feel dizzy. Kasi bumagsak ako ng mataas, tapos yung, ang ulo ko yung nauna, ay yung katawan ko yung nauna, yung likod ko. Pero thankful pa rin kami kasi nga hindi nauna yung muka. Di ba pag mga ganyan, muka. Ang dami ko nang gas-gas dito. So, ginamot ko na dito si Maria. Inuna ko na siya, pinariority ko nang gamutin siya. Sabi ko, unahin na kita paggamot kasi ikaw talaga yung kailangan gamutin. Kasi siya talaga, malaki yung sa tuhod niya, nagdugo ng to the max talaga. Alam mo naman mga foreigner, iba yung mga skin nila, iba yung variety ng skin nila. Yung sa atin kasi pang, ewan ko ba tong skin natin, pang kalabaw man yata to, matibay man yata. Pero alam mo, lucky rin ako kasi nga nakapants ako. Di ba napapansin nyo, pag nag-i-skate ako, umalis ako, nakapants ako palagi. Kasi I learn a lot na pag nag-i-skate ako, wala talaga, meron tendency talaga na natutumba ako or nabubunggo ako. Kaya kahit anong careful mo, pag may mga tao din hindi careful, parang nagda-drive ka lang ng sasakyan or motor. Sobrang careful ka mag-drive, pero may mga kamote, yung may mga tinatawag na parang walang pakialam sa daan. So, minsan talaga yun ang nagkakakos ng accident. Kaya dapat naman, lagi kong sinasabi is you need to careful double. Kahit mag-careful ka, meron talaga kung mangyayari talaga sa'yo. Pero grabe no, ay mga ganitong sobrang kaka-arrive lang ni Maria dito sa skate road. Tapos na-experience niya ulit yung ganitong mga bagay. Nakakasad lang. Pero ayun nga, buti palaban siya. Kahit nilagyan ko na siya ng betadine, nilagyan ko na yung, basta marami akong nilagay, hindi siya nasaktan. Pero dugo ng dugo nga talaga. Sabi, kaya nga maya umuwi na rin to siya kasi parang feeling niya is napagod siya. Buti na lang dito si Kuya is tumulong din sa amin. Tumulong si Kuya kasi parang feeling ko magaling din siya sa mga first aid, lisim. Tumulong na siya maglagay sa akin kasi alam niya na hirap ako. Kasi hindi naman din ako sanay sa mga ganitong bagay eh. Pag nagkakarito ako, mga nilalagay ko lang naman, hinuhugasan ko lang. Tapos yung tipong mga herbal lang. Alam mo naman, Bisaya tayo. Pag mga herbal lang yung mga nilalagay lisim. So ayan, sa mga pupuntang skate road, huwag kayong matakot. It's a part of experience talaga na mag-skate ka. May tendency talaga na matumba ka, pero at least part yun ng grow up mo. Sabi nga nila is no pain, no gain. Pero ayoko naman nagkaroon ng pain. Pwede gain na lang lahat. Parang gano'n na lang yung atake. So ayun, tapos na nga siya. Iba na rin yung pakiramdam. Puti na lang, dumating din dito si Sheena. Si Sheena is pumunta siya dito ngayon din. Nakahappy ako kasi nga naka-recover na siya sa sakit niya. And then, matagal-tagal ko hindi siya nakita. Mga 2 weeks, 3 weeks na yata hindi ko siya napansin dito sa isla ng Siargao. Tapos natuwa ako sa kanya kaya nag-extend na naman siya ulit ng 3 months. Tapos pupunta rin yung parents niya dito sa Siargao. Di ba nakaka-miss? Sabi ko pa nga sa kanya, minisid kita ng to the max. Sabi niya, hindi na daw siya nag-open ng ganong yung account niya na yun. Kaya hindi niya daw nakita yung chat ko. Sabi ko, next time magbanding naman tayong tatlo kasi nga tayo naman is magkasama palagi. Ay, last time pala nakita ko siya dun sa may Pride Month event. So yun lang na time na yun. Tapos ngayon dito nagkita kami ulit. So nakakatuwa lang kasi sila yung mga gang ko or team ko. Tapos sila lang yung nagstay ng long dito sa Siargao. Kasi di ba halos mga turista or mga foreigner, pagpunta nila ng Siargao, umaalis agad yan sila eh. Like, parang aalis na, pupunta sa ibang place. Pero ito silang dalawa, sila yung nagtagal ng long kasi gustong-gusto nilang Siargao. Sabi pa nga nila, bakit pa daw sila pupunta ng ibang place kung sulit naman ang Siargao? Yung gusto naman nila is good weather, tapos napaka-happy, enjoy ang buhay. So dito na lang daw sila magpupunta, mag-decide. Ito nga maya is umuwi na rin si Vega kasi nga masama daw yung pakiramdam niya, tapos mayroon daw siya dance lesson. Sabi ko, gusto mo yung mga experience pala, yung mga kakaibang part. So ako rin is sumama yung pakiramdam ko, umuwi na rin ako. Pero be honest, mag-need to rest na lang muna for now. Pero natuwa talaga ako kay Kuan talaga Storm, nakita ko, or si Elsa na mababa yung buhok lang. Pero guys, for the go, this is Nini Wonder. And thank you so much for watching. Kung nakaabot ka dito sa dulong to, salamat po ng marami. Abangan nyo na naman ang next vlog natin para enjoy lang po ang buhay.